Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Muli po magandang hapon sa inyong lahat. Nasa harapan po natin ngayon ang pinipintakasing Birhen, mahal na ina, La Immaculada Concepcion de Malabon. Palakpakan po natin siya. Kasama ng aming rektor, Father Joey Enriquez, ang inyo pong lingkod, Father Zar, at ang lahat ng mga deboto, mga naglilingkod sa simbahan ng Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception, Concepcion Malabon. Narito po kami upang ipakilala sa inyo ang natatanging pagdidebosyon namin upang ibahagi sa inyo ang malalim na debosyon sa mahal na ina, La Immaculada Concepcion. Hayaan niyo po munang ibahagi ko sa inyo ang maikling kwento ng aming simbahan. Itinatag ng mga misyonerong Agustino ang bayan ng Malabon noong 1600. Tambobong ang tawag noon ng na ang patron ng bayan ay si San Bartolome, Apostol. Isang bisita din ang naitayo sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Ang lugar ay pinangalan ng Concepcion sapagkat ang marilag na patrona ng bisita ay ang Immaculada Concepcion. Ang bisita o chapel ay nasira ng lindol noong 1879 at muling nakapagtayo ng mas malaki at matibay na gusali noong 1886. Ang bisita ay nasakop ng mga aglipay noon, ngunit sa biyaya ng Diyos ay muling naibalik sa pangangalaga ng mga Katoliko. At noong 8 ng Setyembre 1907, ito ay itinanghal na parokya na ang titular at patrona ay ang Immaculada Concepcion. Walang nakakaalam sa tiyak na pinanggalingan ng imahen. Marami ang kwento, pero iisa lamang ang totoo. Ang imahen ng La Immaculada Concepcion de Malabon may taglay na tikas ng kagandahan, kulay kayumanggi, at ang rikit ay hinahangaan. Ito ay ginawaran ng koronang kanonikal noong December 7, 1986, na pinangunahan ng yumaong Jaime Cardinal Sin. 3 araw kung ipagdiwang ang kapistahan ng La Immaculada Concepcion de Malabon. December 8, ang dakilang kapistahan. December 9, pista ng mga mangingisda at ng mga nasa tabing ilog. December 10, pista ng Barrio Concepcion. Noong December 8, 2021, ang simbahan, ang parokya ng Concepcion ay ginawaran bilang pangdiosesanong dambana ng lubhang kagalang-galang Pablo Virgilio David
alinsunod sa kanyang dekreto noong November 19, 2021. Kaya po mga minamahal kong kapatid, itong araw na ito ay makasaysayan sa amin at sa bawat isa sa atin sapagkat ang mahal na ina dumalaw sa kanyang mahal na anak. Palakpakan po natin ang mag-ina. Ito ay makasaysayan sapagkat ang biyaya ng Diyos ay lubusan pong sumasa atin. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, naniniwala po ko, aagos at dadaloy sa atin. Amen po? Palakpakan po nating muli ang Panginoon. Sa mabuting balita, mga kapatid, galit ang umiral sa mga alagad na Santiago at Juan upang gustuin nilang parusahan ng mga tao. Parang sinasabi nilang, pagkatapos nating gumawa ng mabuti, ganyan na lang ang igaganti sa atin. Pagkatapos natin silang gawaran o bigyan, gawa ng mabuti, ganyan ang isusukli sa atin. Hindi po ba ganito rin ang ating karanasan? Gumagawa tayo ng mabuti, nagpapakabuti tayo, tumutulong tayo sa ating kapwa. Minsan, hindi nagiging maganda ang sukli. Minsan, hindi ka nais-nais pa ang nagiging kapalit. Hindi ba ganito rin po ang ating karanasan? Noong nakaraang linggo, mga minamahal kong kapatid, ang hamon po sa atin ng pagbasa, nawa, maisabuhay, ang anumang mabuting salitang lumalabas sa ating bibig. Karamihan po sa ating mga tao, sinasabi natin, tagasunod tayo ni Kristo. Karamihan sinasabi natin, mga bininyagan tayo. Karamihan sinasabi natin, mga Katoliko tayo. Pero may kulang po. Sapagkat hindi nakikita sa ating kilos the way we react na tayo'y mga Katoliko, na tayo'y mga bininyagan, na tayo'y mga tagasunod ni Kristo, nagkukulang sa gawa, punong-puno tayo ng salita. Meron tayong mabuting intensyon, pero nagkukulang tayo sa kalooban. Sapagkat ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa, ang tunay na sumusunod kay Kristo ay nakikita sa gawa. Lumalabas sa kamay, pati sa paa, sinasama ko na po pati bulsa. Sapagkat ang pagtulong, hindi lamang sa kamay, hindi lamang sa pamamagitan ng paa, kailangan mo ring maglabas ng pera. Yan ang tunay na nagmamahal. Yan ang tunay na naglilingkod. Yan ang tunay na bininyagan. Yan ang tunay na Katoliko. Pero siguro po sasabihin natin, sige, gumawa tayo ng mabuti, ng tama, ng marangal. Paano naman sa paggawa natin ng mabuti, kasamaan ang isinusukli, kasupladuhan ang isinusukli, kasungitan ang ibinabalik sa atin? Magagalit din po ba tayo tulad ng mga alagad? Magtatampo na ba tayo? Hindi na tayo magsisimba? Hindi na tayo maglilingkod? Ano po ang pwedeng sagot sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay? Dalawang bagay po ang imumungkahi ko sa inyo. Una, inaanyayahan ko po kayong bumaling ang tingin sa poong Jesus Nazareno. Sa kabila ng lahat, handa niyang pagtiisan ng hirap at pagkasakit o pasakit, walang anumang sinasagot. Pinaghihirapan na siya, walang panunumbat. Dahil ginawa niya ang lahat sa ngalan ng pagmamahal. Inaanyayahan po tayo ng poong Nazareno na sa kabila ng paggawa natin ng mabuti, hindi man tayo suklihan ng mabuti, magpakumbaba. Magpakumbaba kahit nagantihan tayo ng kasamaan, ibalik at iganti ang mabuti pa din. Ibalik at iganti ang mabuti pa din. Pangalawa, inaanyayahan ko po kayong tumingin sa imahe ng mahal na Birheng Maria. Sa kanyang buong buhay, wala siyang ibang ginawa kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero
ano ang katangi-tangi sa mahal na Birheng Maria? Hindi siya, tanggap niya na siya po ay insignificant. Hindi, kahit mabawali-wala siya, okay lang. Sa palagay niyo po ba, wala siya noong huling hapunan? Sa palagay niyo po ba, wala siya nung pinaghihirapan ng Panginoon? Nariyan siya. Kaya inaanyayahan po tayo ng mahal na Birheng Maria na huwag matakot kahit hindi tayo pansinin. Huwag matakot kahit tayo'y baliwalahin. Huwag matakot kahit hindi tayo sinusuklian ng kabutihan. Ang mahalaga, nagmahal tayo. Ang mahalaga, tumulong tayo. Mga minamahal kong kapatid, maikli lang ang buhay. Live in faith. Do not be afraid to fail. And learn to forgive. Continue to do good because it is who we are. Magpatuloy na gumawa ng mabuti sapagkat ito tayo bilang mga Katoliko, bilang mga bininyagan. Amen.